Guni-Guni TV. Ang kwentong ito ay tunay na nangyari nung ako ay bata pa. 1985 nang mangyari ang nakakatakot kong karanasan. 14 pa lang ako noon nang kami ay lumipat sa Mandaluyong. Dati kasi kaming nakatira sa Sampaloc. Nagkaroon ako ng mga bagong kaibigan. Isang araw, sinama ako ng aking kaibigan sa kanyang kaibigan. Medyo malayo ito ng konti sa aming barangay. Ipinakilala niya sa akin si Crystal. Ito ay isang lumpo. Bata pa kasi ito noon, ay nagkaroon siya ng polio. Kwento sa akin ng kaibigan ko na si Crystal daw ay may third eye. At ito ay sinasaniban ng duwende. Marami nagpapagamot sa kanya kasi magaling siyang manghilot ng may mga pilay at gumagamot din siya ng mga sinasaniban ng masasamang espiritu. Marunong din siyang magtawas at manghula ng kapalaran ng isang tao. Simula na makilala ko si Crystal, ay lagi na akong sumasama sa kaibigan ko para tumambay kila Crystal. Araw-araw ay marami nagpapagamot sa kanya. Kapag walang nagpapagamot, ay nagkikwentuhan kami at masaya kaming nagtatawanan. Simula nang naging kaibigan ko si Crystal, ay marami akong naranasan na mga nakakatakot na pangyayari. Sinama kami ni Crystal sa kanyang gagamutin, isang babaeng nililigawan daw ng kapre. Napakalaki ng bahay at maraming punong malalaki sa paligid. Ang isa pang nakakatakot dito ay sobrang dilim sa paligid ng bahay. Kailangan daw kasing gabi gamutin ni Crystal ang babae para makausap ni Crystal ang kapre. Kahit pa-anim kaming magkakasama ay hindi ko maiwasang matakot. Kasi ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Ang paalam ko sa aking nanay ay a-attend kami ng birthday sa isa naming kaibigan. Pagpasok namin sa bahay ay may narinig na kaming bumagsak sa kwarto ng babae. Nagulat kaming lahat at kami ay nagkatinginan. Ang sabi ni Crystal, dun daw kami sa kwarto ng babae. Dun daw niya ito gagamutin. Pagpasok namin sa kwarto ay sinindihan namin ang 2 kandila. Nagpatay sindi ang kandila, kaya pinabayaan na lang namin itong mamatay. Nang magsimula ng gamutin ni Crystal ang babae, ay bumukas ang bintana sa kwarto. Makikita mo sa labas ng kwarto ang isang napakalaking puno. Ito daw ay puno ng akasya, ang sabi ni Crystal sa amin. Sinabi ni Crystal na isara raw namin ang bumukas na bintana. Baka pumasok daw ang kapre. Walang may gustong isara ang bintana dahil sa sobrang takot namin. Nagalit si Crystal sa amin. Nag-uumpisa pa lang daw ang gamutan ay takot na kami. Dapat daw lakasan daw namin ang loob namin para matalo ang kapre. Isinara ng 2 kong kasama ang bintana kahit na nanginginig sila sa takot. Habang ginagamot ang babae ay sumanib ang kapre sa babae. Napasigaw ako kasi sasakalin ng babae si Crystal. Mabuti na lang nahila namin si Crystal. Maraming pangontra si Crystal sa mga masasamang espiritu. Meron siyang kwintas na pulang tela at meron din siyang nakatali sa kanyang bewang na pulang tela. Para hindi raw siya masaktan pag sinalakay siya ng kapre. Kaming lahat ay pumunta sa likod ni Crystal. Tinanong ni Crystal ang kapre na bakit niya ginugulo ang babae. Ang sabi ng kapre ay gusto niya daw makasama ang babae sa kanyang kaharian. Ang boses ng babae ay napakalaki at napakasakit sa tenga.
Pulang-pula rin ang kanyang mga mata. Naiiyak na ako sa sobrang takot. Nanginginig ang aking buong katawan. Sinabi ni Crystal sa kapre na umalis siya sa katawan ng babae. Kung hindi, susunugin ni Crystal ang kanyang bahay. Lalong nagalit ang kapre. Lumakas ang hangin sa loob ng kwarto. Nabasag ang salamin ng tokador at gumalaw ang upuan. Napasigaw kaming lahat at kami ay pumunta sa sulok. Si Crystal ay naiwan. Hindi kasi siya makaalis dahil siya ay lumpo. Sumisigaw si Crystal. Kunin daw namin ang insenso sa kanyang bag. Kinuha ng kasama namin ang insenso at ibinigay kay Crystal. Sinindihan ito ni Crystal at biglang umalis ang kapre sa katawan ng babae. Hinang-hina ang babae at halos hindi ito makatayo. Kailangan namin maghintay ng umaga para makauwi na. Lumabas kaming lahat sa sala para kumain. Nang biglang nahulog ang isang lalagyan ng bulaklak. Kahit masarap ang inihandang pagkain sa amin ay hindi kami nakakain. Binigyan ni Crystal ng pangontra sa kapre ang babae para hindi na ito gambalain. Kinuha ni Crystal ang insenso. Kailangan daw naming pumunta sa puno kung saan nakatira ang kapre. Doon daw niya kasi susunugin ang insenso sa ilalim ng puno. Lumabas kaming lahat. Si Crystal ay tulak-tulak sa kanyang wheelchair papunta sa malaking puno. Pagdating pa lang doon, lumakas na ang hangin. Nagliparan na ang mga tuyong dahon sa sobrang lakas ng hangin. Sumisigaw si Crystal na huwag kaming matakot. Nagsindi na si Crystal ng insenso. May narinig kaming napakalakas na ungol at ito ay napakasakit sa tenga. Maya-maya ay nawala na ito. Huminto na rin ang ungol. Nagulat kami nang biglang may lumabas sa ilalim ng puno na napakaitim na usok at ito ay biglang nawala. Ang sabi ni Crystal, umalis na raw ang kapre. Bumalik kami sa loob ng bahay. Hindi ako makapaniwala sa nangyari sa amin. Ang akala ko sa pelikula lang ito nangyayari. Nangyayari rin pala ito sa tunay na buhay. Wala na kaming narinig na mga bumagsak at hindi na rin bumukas ang bintana. Alas 5 na ng umaga nang kami ay nakauwi sa aming mga bahay. Pag uwi ko ay nakita ko ang nanay ko na nasa labas ng aming bahay. Inaabangan ako. Galit na galit ito. Dahil umaga na ako nakauwi. Inilihim ko na lang ang totoong nangyari kasi pag sinabi ko ang totoo ay pagagalitan ako at hindi na niya ako papayagan na sumama sa kaibigan ko. Nang araw na yon ay nilagnat ako, siguro sa sobrang takot. Magmula noon ay nadala na ako sumama sa kanila. At dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Salamat po.